Subukan kong gumawa ng yogurt ngayon. Nestle Fresh Milk ang ginamit ko, naka-UHT process na siya. Siyempre, gamitan natin siya ng thermometer para atulado natin ang heat. Kapag mainit na siya, lalagyan din natin siya ng birch tree. Full cream milk para low added sugar. Iinitin lang natin ang ating gatas, pero hindi natin pakukuluin. Pag mainit na yung gatas, yung 3 cup ng fresh milk, lalagyan natin ng 1 cup ng birch tree full cream milk. Dahan-dahan lang para tunawin natin yung birch tree. Babantayan natin ang ating thermometer na hanggang maging 80 degrees Celsius. Continuous halo lang para wag dumikit ang gatas sa ilalim. Ayan, nasa 80 degrees Celsius na siya, pwede na nating patayin ang apoy. Ganito ang magiging itsura ng iyong ginagawang yogurt. So, hindi siya kumulo pero meron siyang mga bubbles sa gilid-gilid. Palalamigin lang natin yan hanggang sa maging 40 degrees Celsius. Kapag pinapalamig ay pwede na natin i-prepare ang ating live culture na yogurt. Meron ako ditong tinabing yogurt na may live culture sa previous batch ng ginawa ko. Ayan, nasa 40 degrees Celsius na siya, ibig sabihin malamig na. Sa ating live culture na yogurt, kukuha lang tayo ng gatas para ihalo. Para tunawin natin yung ating nakaraang yogurt o yung live culture na yogurt dyan bago natin ihalo lahat sa ating ginagawang yogurt. Pwede na salin dito sa ating yogurt maker. Pwede na natin siyang ilagay sa ating yogurt maker. Iwan ng 8 to 10 hours. Yogurt na hindi pa natin nasi-strain. Wow, super thick. Kung okay na sa inyo ang ganyang consistency, pwede nyo na siyang ilagay sa inyong sterilized bottle. Kung mas gusto nyo naman ng mas thicker, pwede nyo naman siyang salain sa inyong yogurt strainer. Gusto ko siyang mas thicker kaya isasalain ko siya sa aking yogurt strainer. Ang kagandahan sa yogurt strainer, nahihiwalay ang kanyang whey. Ayan o, sa umpisa pa lang meron na siyang whey. At yung whey na yan, huwag niyong itatapon, pwede siyang ilagay sa ating mga fruit or vegetable smoothies. After nyan, pwede na natin siyang ilagay sa ref. Once na malamig na siya, pwede na siyang kainin. Ito na ang ating in-strained na yogurt. Tignan niyo naman siya, very thick. Bago natin siya ilagay dito sa ating na-sterilized na mga bottles, magtatabi tayo ng 2 kutsara para yun ang gagamitin nating yogurt sa next batch natin na gagawin. Ito na yung pang next batch natin. Ito na ang finished product nating yogurt at whey. At tumatagal ang whey ng hanggang 1 week refrigerated. Happy yogurt making!